kaayo kalabi na ipatupar ang imuhang sunata. Online radio para sa tanan, walay gipili kita kay suportahan. Sa Bisdak Radio kinahanglan ang ability, ubanan tangtanan sa atong legacy. Tanan nga tigpaminaw, salamat kaayo maminaw. Tag Bisdak Radio mga migag-migo. So what you waiting for? Pag wala na, request ng song na mga pamasa. Kung walang greetings, ipakita ang palit na Bisdak Radio na ta. So up your hands, wave your hands to the air. You feel ang Bisdak music but we just don't care. Yeah, sa Bisdak Radio. Kini ang Bisdak Radio, ang online radio sa mga Bisaya. Kaysa Bisdak Radio, sikat ka! Ang sigisa nga naminaw sa mga tulong sa Ginoo, ipamatuod sa buhat sa kinabuhi mo. Kaysa makagayud sa usa ka taong maanamon, nga nakapugod sa iyang balay sa usa ka dakong bato. Okay, mayong gabi sa ato mga sukit ug paminaw. Niasap kita karon sa ato ang programang Nga mapusog This is my conversion. kini nga dili mataro sa mauntani ini ang kalipon sa pagtuo sa kada tao. Pangayon ta kini nga grasya ikaniya. So adlaw karon nga Domingo mga kabisdak, araw ngayon ng Sunday, October 18, 2020. So sa ngayon mga kabisdak, may guest po tayo ngayon. Ito po si Brother Dinmar Santiago mga kabisdak. Isa po siyang dating born again Christian. Then nagiging Iglesia ni Cristo. Then lastly nagiging Seventh-day Adventist Church. So ibigay na natin. So hello po Brad Dinmar. Hello Brother Dinmar. Tika muna, hindi ko marinig Brother Dinmar. Hello bro. Hello. Okay na. Narinig na kita. Hello. Okay. Narinig ko, bro. Oh, naririnig na kita, bro. 5x5. Oo, magandang gabi, bro. Oh, magandang gabi. So, asan ka ngayon, bro? Hello, bro. Ano bro pakiulit? Asan ka ngayon? Asan yung location mo, bro? Oo, ako ay taga Martina, no? Graduate ako ng college, no, ng 4 years. Yun nga ang aking profession by faith. Dati ay isa akong layman, no, missionary ng Seventh-day Adventist. So, nung nawala ako sa Seventh-day Adventist, hindi na ako nakakapag-preach, no, kasi nga wala naman church dito sa ating simbahan. So, again, so ito po, ngayon po mga brothers and sisters, si Brother Dinmar, ay nasa Maynila po siya ngayon. So, magtatagalog muna tayo ngayon mga kabisdak. So, again, Brother Dinmar, so, can you tell us kung saan ka galing? Are you inborn from Catholic or anong sect ka inborn? Actually, born ako Catholic, no? Yung aming mga ninuno at mga kamag-anak, talagang Catholic na sila, no? Mula pa noon. So,
Oo. Ako lang naman kasi yung napahiwalay sa amin. Mhm. No? Na lumipat ako sa iba't ibang sect at ngayon ay tuwang-tuwa ako na nakabalik na ako dito sa ating simbahan. No? At yun nga, galing ako sa born again, galing ako sa INC at galing ako sa SDA. No? Ang pinakamatagal ko yung sa INC na higit 4 years. No? Mula 2015 hanggang 2019. Mhm. Yun ang pinakamatagal. Sa born again naman, mga 3 taon lang Mhm. ako nagtagal doon. So bali, No? ilang taon ka nagiging born again, bro? From Catholic to born again? Lumipat ako ng ibang sekta, bro. 13 years old ako. Mhm. Nung 13 years old ako, oo. Kasi ngayon ay 22 na ako eh. Mhm. No? So, siyam na taon ako naging protestante. Ayan. Okay. So 13 years So, old. ka. Oo. So anong born again ka dati, bro? Kasi maraming denomination yung born again. Sa Jesus is Our Shield, Worldwide Ministries, no, yung kay Pastor Renato Carillo, no, ng Oras ng Himala. Yan, kung alam po ninyo yan, no, sa PTV4, ayan yung sect ng born again. Ang tawag nga sa kanila, ang tawag sa kanila ay revivalist, no? Tagapagbalik daw ng mga bagay. Ng mga bagay na nawala. Kaya, Okay. So after nagiging born again ka, so ano ba yung mga natutunan mo doon sa born again? oo. Actually, nung nag-born again ako, bro, nagsimula muna yon, no? Naging drummer muna ako. Mhm. Pagkatapos ay hindi na makatagalan nung natuto tayo mag-drums, nag-lead vocalist tayo, so kumakanta tayo. Then katagalan nag-aaral tayo, naging youth pastor, no, for 18 months ka naman doon. Mhm. Tapos magiging youth pastor ka na. And ayun nga, yung naging youth pastor ako, bro, meron ako experience ng exorcism. And ayun ang lagi kong sinasabi parati sa aking testimony, no. Pero hindi kasi yung sekta ang may kapangyarihan doon sa deliverance o sa exorcism. Ang may power doon, yung pangalan ng Panginoon sa Kristo. Siya yung nakapagpalayas, hindi yung sekta. Kasi actually kahit sa SDA ay nagawa ko yon. Pero doon nga sa born again doon, natutuhan ko na ang papa daw ay 666, ano? Tapos sa born again daw, meron silang rapture. Yung tatangayin ka bigla, iakit ka bigla sa langit, nang hindi mo na namamalayan, ano? Tapos, meron pa daw microchip dito sa kamay at saka dito sa noo. No? Yung mga bagay na iyon, hindi ko na mapaniwalaan kasi wala talaga sa Biblia. At madalas pa, bro, ay sasamba. Sila ay mag-iyakan, sasayaw, hindi mo maintindihan Hindi mo maintindihan kung ano ba ang gusto nilang gawin. At pagkatapos, meron silang tinatawag na tongues. Ano ba yung tongues? Ito yung pagsasalita ng iba't ibang wika. Pero minsan mayroong mga born again Christians na narinig ako na nagmumura na, no? Nagmumura. Kasi halo-halo yung wika na sinasabi, no? Ganun sila manalangin. And pagkatapos napansin ko sa born again, bro, yung Bible alone, yan, Bible alone. Hindi ko nabasa sa Biblia yung salitang Bible alone. Hindi ko nabasa yan. Kaya nung ma-discover ko itong mga bagay na ito, yung faith alone, Bible alone, yung mga unbiblical na teachings nila, ay hindi na ako nagdalawang isip, bro, na umalis. At saka actually ang nangyari,
namig na ako dun kasi nag-down ako sa aking faith. Nagdalawang isip na ako. So, anong nangyari? Umalis na lang ako, nagpalamig ako, lumayo ako. Then, yung katagalan, nung makalayo ako, naghanap ako ng ibang church. Kasi wala akong masimba. And again, bro. Okay. So, after nagiging born again ka, so nagiging INC ka, Iglesia ni Cristo. So, before tayo mo proceed sa pagiging Iglesia ni Cristo mo, bro, babasahin muna natin yung mga comments dito. Ito si Ignacio Antioch, Barcelona. Mayong gabi, bro. Bisdak Erwin, watching here from Quezon City, Manila. Oy, magandang gabi po sa iyo, brother. Then ito po si yung kaibigan mo, si Brother Rian Fuentes sa Baptist. Hi po, Brother Denmar Santiago. So ito din si Brother Rian. Magandang gabi po sa inyo lahat. Paki-plug, bro, Don Erwin, may upcoming debate kami ni Brother Denmar sa Debaters Convention on 25th of this month. May debate po kayo doon, Brother Denmar. Si Brother Rian Fuentes. Then, from Born Again to Roman Catholic, from Lawrence Aleria. And then, Bisaya Angkor. Bisaya po ako, bro, Lawrence. Tapos, itry natin magtatagalog ngayon, Brother Lawrence. Mamaya na yung sa'yo, Brother Ian. Distraction ka. Sabi po ni Brother Ignacio. Okay, so punta muna tayo sa yun, ang pagiging born again mo, bro. So nagiging nagiging trainee pastor, parang ganon, youth pastor. So tinitrain ka pa pagiging pastor doon. So ano yung nakukuha mo doon sa pagiging youth pastor mo, bro? Oo, kasi doon ako nasanay na mag-ministry sa mga kabataan. Kasi naniniwala ako, bro, dito sa mga kabataan, nandito yung kasi yung mga matatanda, wala na silang hilig sa relihiyon. So, ang pag-asa natin para tayo ay lumago sa pananampalataya, yung kabataan, kasi yung kabataan ng magsikap, gaya ko, na kabataan, ay talaga masikap mag-aral. So, natutuhan ko doon, bro, lalong lumapit sa Diyos para yung ating kaalaman bumuo sa atin. Kasi yung yung karunungan na galing sa Diyos ay hindi talaga yan basta-basta binubuhos lang. Yan ay dahan-dahan. Kaya, kung tayo ay lumalapit at papakumbaba sa Diyos, yung ating kaalaman ay lalong lumalago. Yan yung aking natutukan. Kaya sabi ko sa mga kabataan, mag-aral tayo na mag-aral. Sabi nga ng Biblia, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat ito ang magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Yan yung aking laging sinasabi sa kanila. Kasi yung mga kabataan ngayon, bro, computer games, meron, minsan nakakabuntis pa, yung mga bagay na yan, yung mga distraction dito sa sanlibutan, ay inaalis natin sa kanila sa pamamagitan ng mga Bible activities, ayun yung ginagawa ko nung youth pastor ako nung born again. So, until ngayon, ganun yung gusto kong gawin. Yun nga lang, ay hindi tayo makakiglos dahil sa pandemic, Yun talaga gusto kong gawin yung ilayo yung mga kabataan doon sa mga masasamang impluwensya ng mundong ito kasi napakarami talaga, lalo na yung droga. Totoo. Ayan, isa sa at saka yung stress sa school works, lalo na sa mga modules ngayon. Alam ng mga kabataan ngayon na hindi pa natin na kaya sagutan lahat. So, kanino natin ibibigay ang laban? Sa Panginoon. Doon lang natin ibibigay lahat ng ating soberania, kasi kung wala akong Panginoon, sabi niya, pag wala ako, pag wala ako sa inyo, wala kayong magagawa, Sa Juan 15:5, So, ayun yung sinasabi ng ating Panginoon. Palagi natin isipin,
na kapag wala ang ating Panginoon Kristo, wala tayong ayun palagi ko tinuturo na born again ako. Ayun na palagi ko sinishare yung pagiging mapagkumbaba. Kasi napakaraming mayabang na ngayon, kala mo, kaya nila. Akala ko, magaling. Diba? Akala mo, kayang-kaya. Hindi ko na kailangan ng tulong, hindi ko na kailangan ng kaibigan. Hindi ganun. Diba? So, ayun yung aking tinuturo nung born again. Hanggang ngayon naman, no? Hanggang ngayon naman kasi ayun ay, habang lumalapit tayo sa Diyos, kailangan palagi tayo nagpapakumbaba. Kasi kung hindi tayo nagpapakumbaba bro, ang mangyayari sa atin, hindi natin mapupurihan ng Diyos. Amen. Ayun talaga yun. So, sa pagiging youth pastor mo bro is yung teaching mo is purely Bible alone. Oo, Bible alone. At hindi ko nabasa sa Biblia yung Bible alone, faith alone, yung basta yung solas nila, yung 5 solas, no, yung puro alone. Oo, puro alone daw. Pag tinanong mo naman, kapatid, di ba, ang history ng Jews, pinatay sila sa panahon ni Hitler sa Holocaust. Saan sa Bible yun? Oo. Kasi sa Bible yun. Nasa history book. O hindi gumamit ka ng history book, hindi sa Bible alone. Ang Bible, so siguro bro, hindi nila alam yung yung Bible is history din yun. Di ba? Oo. Tapos, ito pa bro. Ito pa. Ngayon, napansin ko, marami sa born again sasabihin, yung ating Mao Mary, no, na nilang tinutuligsa, no? Nabasa nung born again ng bro, minsan nababasa ko yun, yung blessed daw among women, no? Doon sa sinasabi na sa ating Mao Mary, at saka malaki ang role ng ating Inang Maria doon sa ating tagapagligtas. Kasi siya, ina ng Diyos, na nagligtas atin. Amen. Diba? At nagligtas pa sa napakalaki ng role. So, hindi ko maintindihan bakit tinutuligsa nila, no? Hindi ko maintindihan kasi kung Christ-centered yung kanilang turo, kung gusto mo makilala si Kristo, kinadanin mo muna yung nanay ni Kristo. So, yun ang wala din sa kanila. Oo. Hindi siguro nila nabasa yung nasa Bible bro na lahat ng mga generation is tatawag sa akin ng Blessed. Blessed, di ba? Blessed. Blessed. So, yun ang pagiging born again mo. So, marami ka ding natutunan doon. Then, pagpunta mo ng INC, anong age ka doon? 16 na ako nun bro. 16. So, ano ba yung mga nagiging papel mo doon sa INC? Ano yung mga natutunan mo doon sa INC, bro? Unang-una, kung may mga kapatid tayong INC na nanonood, mga kaibigan, no, hindi namin gusto na manira, no? Hindi ito paninira, ito ay totoong kwento ng aking paglalakbay. Ako, kilala nyo naman ako, no? Kasi hindi naman ako ordinaryong miyembro. No? Hindi ako ordinaryong miyembro. Alam niyo ba yan? No? So, ako ay galing ako nakatala, no? Nakatala sa lokal ng bayan-bayanan sa distrito ng Ecclesiastico ng Metro Manila East. Ayan. So, yung aking tiyuhin na si Kadandi, no? Na birthday niya ngayon, no? Si Kadandi. Happy birthday sa'yo, no? Sa aking minamahal na tiyuhin na Itkan. No? So, siya yung nagpakay sa akin diyan sa INC, no? At kasama nung iba pa naming mga kapitbahay dito, no? Napakasikap ng taong yan. So, nung ako ay nasa INC, bro, ako ay nakakuha ng tungkulin na kalihim. Ano ba yung kalihim? Kami yung tago o taga-ingat ng mga documents ng simbahan. Okay. Katumbas nito yata sa SDAI clerk, no? Hindi ko alam dito sa Catholic Church kung sa office nila yun, no? So, ngayon,
So ngayon, bukod pa doon sa pagiging kalihim, ako ay naging kagawad sa PNK. Kami yung parang diakon sa mga bata, no? Kasi may diakon sa simbang pangmatanda eh. Ayan. May diakon doon. At isa pa, naging mga awit din ako doon. Kasi kaya kumakanta nga talaga ako, hindi mawawala sa akin yun. O hindi mawawala sa akin. So, bukod pa doon, kasi bilot po ako doon. Bilot pa ako ibang ginawa doon sa INC, no? Ako ay naging fake defender ng halos 3 taon. Nakalaban ko yung iba't ibang CFD kung hindi natin, kung naaalala ninyo, no? Kung napapanood ninyo si Brother Melchor Manalili, no? Yan, si Brother Melchor ng CFD Cebu, si Philip Cesar Herrera, ayan, si Brother G1 Paisones, mga kilala, no? Gaya ni Brother Hubs Ture, ayan, mga kilala ng CFD, ating kakilala, no? At yung iba pa, hindi ko na maisa-isa, marami, no? So, nakakalaban tayo ng mga CFD kung ako ay fake defender pa. No? So, ano ang ginagawa ko nung habang nakikipag-debate? Alam mo ba, bro? Tutupuhan ako. So, CFD palagi yung aking kinakalaban kasi kini-question ko yung doctrines ng Catholic Church nung naging born again ako. So, dami kong tanong. Ayan. So, nakikipag-debate ako sa kanila. Then, one time bro, nagkaroon ako ng confusion sa aking faith, no? Year 2018. Year 2018 yon. Nagsulat ako sa aming distrito na ako ay titiwalag na. Kasi hindi na rin ako sumisimba kasi nanghihina na yung aking pananampalataya. So, nagpatuloy yun hanggang hanggang 2019, no? Hindi na ako sumisimba nun. Kaso hindi nila tinanggap yung aking na pagkapatiwalag, hindi nila tinanggap. So, anong nangyari bro? Patuloy pa rin ako sa So, nakikipag-debate pa rin ako. Ayan. Di ba bawal sa INC yung mga member makipag-debate, bro? Oo, doon niya tayo nasilip nung ako ay sumikat na. Pasensya na mga kapatid, mga kaibigan, no? Hindi ko gusto na magmayabang sa inyo, pero yun ay totoo, no? Hindi ako gumagawa ng kwento. Nakilala tayo doon sa larangan na apologetika sa INC, no? Ngayon, no, kasi yun yung aking sort of way ng paglabas kasi ayaw akong payagan. Ayaw nila payagan na lumabas o tumiwalag. So, ang ginawa ko, yung passion ko sa pakikipag-debate, pumunta ako ng Luneta, ayan. Sa Luneta, ayan. So, hanggang sa nasilip ng sentral, pinatawag nila ako. At hindi, bukod doon sa kaso ko na pakikipag-debate, ay pinasulat nila ako, bro. Pinasulat nila ako, pinababawi nila sa akin yung aking pagdududa sa doktrina. Ayan. Ngayon, hanggang ngayon, yung video ko kay Michael Sandoval, na isang ministro ng INC, nandun pa rin yung aking retraction kuno. No? Retraction kuno kasi yun ay scripted. Kasi gusto niya, basahin ko yung sulat na isinasulat ko sa akin para bawiin ko yung pagdududa ko sa kanilang doktrina. No? So, hawak-hawak nila yon at ginagamit nila sa akin. Hindi nila alam na ako ay may banta sa buhay noong panahong yon. Kaya ginawa ko kung ano yung ikabubuhay ko. Ano? Sa totoo lang bro, nung uminit yung pagdebate ko sa lokal, no? Para akong pusang tinaboy sa labas ng lokal, no? Actually nabugbog kami noon eh. Ayoko nang i-illustrate kung paano, pero para akong pusang itinaboy sa kapilya. So, ayun yung aking experience ng INC. At saka isa pa bro,
Hindi lang sa doktrina ang nasilip ko. Hindi lang sa doktrina. Pero ito bro, bilang kalihim, ako yung tagatago ng documents, no? Yung RT01, RT00, RT05, RT07, mga code yan ng aming document. Ngayon ito, dito nakalista yung mga dinodoktrina at sinusubok, no? Yung inaakay nila sa mga. Ngayon, ito bro, anong nangyayari, yung mga may tungkulin ay nag-aagawan sila sa akay. No, nag-aagawan sa akay. Ngayon, kami mga kalihim, kami lang taga-sulat ng pangalan, no? Sino po nag-akay nito? Sino po ang akay ninyo? Ayan, halimbawa, si Katoliko na ganito. Oh. Tapos ang, halimbawa, ako yung nag-akay. Oo. Ngayon, sasabihin sa akin ng isa, oy, akin na lang yung akay mo. Ang mangyayari, Bakit ganon, bro? Bakit ganon na ko? Kasi, ililista, bro? para sa kanya mapunta, no? Bakit? May quota ba yun? May premyo kasi yung bro, may premyo. Kung makaakay ka, may premyo. Oo, may quota yun. Okay. May quota, lalo na yung kanilang... Oo, lalo na yung kanilang lagak. Kaming mga may tungkulin, no? Kami may tungkulin, pinapagalitan kami kapag hindi kami nakakaabot ng quota. Doon sa tanging pagkukulong sa lokal, lagi kami pinapagalitan tapos gumagamit pa ng verse sa Bible para lang i-justify yung kanilang sermon sa amin. So wala kami magawa. Kasi hindi alam ng mga kapatid na habang nagdalaga sila, habang nagtatanging, handugan sila, kapag nagkukulang at di pumapasa sa standard ng lokal, kami ang kawawa. No? Oo. So, sa part ko bro, parang ang bigat nun. Ang bigat nun bro. Kasi pasan ko lahat ng mga kapatid sa lokal na yon. Kasi doon pa lang sa kanilang laga, pinapagalitan na ako. Hindi naman ako may kasalanan nun. Kasalanan ko ba na 20 lang hinuhulog? Kasalanan ko ba na 50 lang hinuhulog? Diba? Kahit ako, aminado ko sa sarili ko, magkano hinuhulog ko? 100 kada pagsamba. O, ikaw bilang yun sa loob ng 4 na taon. Diba? So, napakarami na. So, yung mga bagay na yun ay nakakababa ng moral. No? Nakakababa ng moral. So, sinong tao mananatin sa ganun? No? Tapos, ito pa bro, sa pagsamba, mapapansin mo, oo, maayos, papasok mo ng kapilya, maayos. Pagpasok mo, maya, ministro, mananalangin. Sasabihin ng ministro, ipagtanggol mo si Eduardo Magato. Ganyan. Laging laman ng panalangin nila ay si Kamanalo. Ayan. So parang hindi na naging tama yung panatiko na itong mga kaibigan natin. Ito mga kapatid, mga kaibigan, aming mga kasunala, hindi ko paninira. Ito ay personal ko experience. So experience mo yan, oo. Pagpasensyahan nyo na ako. Ayun yung aking experience sa INC bro. Masalimuot talaga, masalimuot. Pero alam mo ba natutuhan ko dito bro, lalo akong nagkaroon ng kasagutan patungkol sa mga kini-question ko na paniniwala ng Katoliko. Kasi pag napakarami ko nakasagutan Catholic faith defenders, no, ay nakalinawan sa mga bagay nila. Kasi hindi lang basta debate lang. Hindi ako ganoon eh. Pag may debate, gusto ko may matututukan tayo. No? So binabati ko pala, no, bago ko makalimot yung CFD, Diocese of Bacolod, na nagpapabati sila, no? At saka yung ating mga kakilala sa CFD National, kabilang na si Father Abe Arganyosa. Binabati po kita, Padre, magandang gabi po, no? So, tuloy tayo bro, doon tayo sa yun nga, lumabas ako sa INC, no? At itiniwalag nila ako ng July
2019, ayan. Mhm. Tiniwalag nila ako ng araw na natanda ko yun. Okay bro, tungkol sa doktrina ng INC, yung hindi Diyos si Kristo. So ano yung opinion mo bilang nagiging kabahagi ka ng Iglesia ni Kristo? Oo, kasi bro, ang hindi ko maintindihan, tinatawag nilang Panginoon. Yeah, Panginoon. Ngayon, kung tao lang si Kristo, oo, kasi kung tao lang si Kristo, bro, no, kung tao lang si Kristo, bakit sila humihingi ng kung ano-ano sa panalangin? Eh, tao nga lang yun, hindi niya mabibigay. Ngayon, syempre, may tao ba na makakapagpagaling? Yeah. Kahit ako, bro, nagawa ko yun sa tulong ng Diyos. Nagawa ko yun. No, nagawa ko yun sa tulong ng Diyos. Pero, ang ating Panginoon Kristo, no, kung talagang tao lang siya, hindi niya magagawa ang mga bagay na yun. At saka isa pa, may tao ba na tagapagmana ng kaharian ng Diyos? Tayo, ano lang tayo eh. Tayo ay mga kabahagi lang, no? Tayo ay inampong anak ng Diyos na minarapat na tagapagmana, pero hindi talaga dapat sa atin yun. Yeah. Totoo. Hindi talaga dapat sa atin yun. Hinatian lang tayo ni Kristo. Ngayon, yung tao, tsaka ito bro, napansin ko. Noon nanood ako ng debate ni Joe Ventilacion at tsaka ni... Huwag na tayong lumayo. Kahit yung kay James White, okay na yun, no? Alam naman na nila yun. Dito tayo sa Pinas, no? Yung debate ni Joe Ventilacion at saka ni Brother Richard Thompson ng SDA, no? So baka nanonood si Brother Richard, magandang gabi, Brother Richard Thompson ng SDA. So nung nakikipagdebate si Joe Ventilacion kay Brother Richard Thompson, doon ko napansin bro, doon ko napanood na talagang nagiba si Joe Ventilacion. Nagiba talaga siya, napahiya talaga. No, napahiya talaga siya doon. Kasi unang-una doon pa lang kay Tomas. Sumasakit yung pangako kakatawa doon sa pag-ipit ni Richard Thompson kay Joe Ventilacion. Alam mo, napakalaking bagay na napanood ko yun. Napakalaking bagay. Tapos, habang nanonood ako ng debating yun, syempre na-curious na ako. Nag-isip-isip na ako, bro, kung tama pa ba na paniwalaan pa bang tao si Kristo. Napakarami ng patunay na nakita at napanood ko. Sapat na yun, bro. Para tayo maniwala na na Diyos si Kristo, no? So sa mga kapatid nating INC, buksan natin yung ating isip. Panoorin natin yung debate na yon, no? Panoorin natin at pakinggan natin kasi pag binalansin natin yung argumento, no, ng bawat side, mapapansin ninyo ang Biblia, pag binasa ninyo, kasi Bible alone lang kayo, pag binasa ninyo, no, doon pa lang sa Colossus 2:9, no, doon pa lang sa Colossus 2:9, yari na. Lalo na sa Pilipos 2:6, ano sabi ni Apostol Pablo doon? No? Na siya, na hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Muna siya, Diyos. Diba? So, doon sa Colossus 2:9, siya ay may buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Doon pa lamang, pag nabasa natin yung talapang yun, no, at yung 1:1, ay malalaman natin na si Kristo ay tunay na Diyos. No? At saka idagdag ko, brother, itong Acts 20:28, yung lagi nilang sinasabi, tinubos yung dugo ni Kristo, ang Iglesia ni Kristo. Yan, lagi nilang sinasabi. Yun lang sa version, no? Yun lang sa translation. Nung ako'y nakikinig sa pagsampung, lagi nila sinasabi yan. Ang tinubos ni Kristo, walang iba, hindi ang Iglesia Katolika, kundi ang Iglesia si Kristo. Basahin ninyo. Pero yan yung ministro. Ngayon,
Pag uwi ko sa bahay, bro, nilista ko. Nilista ko, sabi ko, hanap ako ng Bible. Pag buklat ko ng Bible, gawa, 20-28. Ang sabi doon, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Tinawag kayo ng Espiritu Santo o mga obispo. May mga obispo pala. Pagkaduktong, mga obispo at pakanin ninyo ang Iglesia ng Diyos. Sabi ko. Niloloko ko ng mga obispo. Niloloko. Bakit ito? May obispo ba kayo? Diba wala naman. Wala sila obispo. Dalawa, Iglesia ng Diyos na nakasulat. Kahit anong Bible ang buklatin ko, walang Iglesia ni Cristo. Lamsa version lang. O, Lamsa version lang. Kasi kay Lamsa, late na yun. Hindi yun kasali sa mga original manuscript. Kasi ang original manuscript nung aking napagtantot na pag-aralan ay Ecclesia to Theo o Ecclesia to Curio o Church of the Lord or Church of God. No, yun lang. Pero yung sinasabi nila na Church to Cristo, parang malabo ko nakita. Wala doon. Wala akong nakita masyado sa ano. Oo, wala bro, wala. Wala talaga. Ang pinagbasihan lang nun ay Syriac. Pero tandaan natin mga kapatid, ang New Testament, no, ay sinulat, no, sa Greek. Sa Greek at saka Aramaic, hindi po sa Syriac. No. Aramaic at saka Greek. Yeah. So bro, doon sa INC ka pa, so at home, convinced ka ba doon sa kanilang aral na si Kristo ay tao lang, hindi Diyos? Ay lalong hindi bro. So may pagdududa ka na nun? Oo. Nagduda ako dun bro. Yun yung isa sa mga doctrine na tinutulang ko. Bakit na ako? Kasi ikaw na po isipin mo bro. Si Felix Manalo Anghel. Yeah. Tapos tao, ang laking blasphemy nun bro. Anghel si... Ang laking blasphemy nun. Oo, Anghel si Felix Manalo, Oo. tapos tao lang si Kristo. Oo. Samantalang pareho naman daw silang subo. Ay bakit magkaiba sila na? Posisyon. Yeah. So yun. Magkaiba sila posisyon. Si Felix, si Kristo ay tao lang. Tao lang. No? Sabi doon sa Hebreo, ang sabi doon sa Hebreo, si Kristo ay mas mataas sa mga anghel. Paano yun? Oo nga. Hindi ibig sabihin pala, no, yung anghel ngayon, binaliktad na. Ang mas mataas ay anghel kaysa doon sa Panginoon. Kaya, tanggalin niyo yung Kristo sa pangalan niyo kasi hindi na bagay yun sa inyo. So, nagtaka ako bro, kung bakit sa doktrina nila is si Kristo ay tao lang pero tinatawag nilang Panginoong Hesus Kristo. Bakit ganun? Kasi alam mo bro, kung tunay silang Kristiyano, no? Sabi to sa unang Korinto, isang Panginoon, no? Meron tayong isang Panginoon. Sino yung Panginoon na yon? Sabi nila Diyos Ama. Ngayon, pag naging Panginoon po si Kristo, ilan na ang Panginoon? Dalawa na. So, mali na si Pablo. So, ayun ang isipin ng mga INC, ng mga kaibigan natin. Sabi ni Pablo, mayroon tayong isang Panginoon lamang, si Kristo. Paano yung pag dinagdag mo yung dalawang yung Panginoon? Mag-isip po tayo. Kasi, ang mangyayari bro, alam mo, masisira yung buong New Testament kapag pinilit nila yung kanilang heresya. Masisira ang buong Testament. Para sa iyo bro, yung mga INC, hindi ba yun sila anti-Christ? Kasi pag tao lang si Kristo. Hindi. Anti-Christ talaga bro. Okay. Kasi doon sa unang
Doon sa unang Juan 2 yata, no? Sa unang Juan, no, basta doon sa sulat ni Apostol Juan, ang sabi doon, mga mumunting anak, dumarating na ang oras na darating ang doon sa pagbabasa talata, pag binasa ninyo, sila yung nangagsilabas sa atin. Si Felix Manalo ba saan galing? Sa Catholic Church. Yeah. Lumabas siya sa Catholic. Ngayon, yung sinasabi nila na ang iglesia daw ay natalikod, mali. Bakit? Si Felix Manalo ang tumalikod sa iglesia. Yeah. Oh, si Martin Luther ang tumalikod. Diba? Oo, saan yun? Oo. Kaya nga, dito. Okay, so sa pagiging iglesia mo, iglesia ni Cristo ng 4 na taon, di ba? 4 na taon ka doon. Then, may katungkulan ka doon sa INC. So, bali, magkano sahod mo doon, bro? Oo, kasi wala kaming sahod doon, pero meron kami suhol. Oo, suhol. O, magkano yung suhol sa position mo? Oo, kasi ayun nga, inakwento ko yung pagiging kalihim. Kalihim. Minsan, bubulungan ka ng... sasabihin, akin na lang yung akin ni ganito. Burahin mo yung pangalan, babakuhin ko. Kaya nga, pag narinig din nyo yung record ni Ka-Eranio Manalo, ano sabi ni Ka-Eranio Manalo? Binabago nyo ang ulat. Binabago nyo ang ulat. Yun, binubura yung ulat. Pinapalitan yung pangalan ng may para sa kanya makredit. No? Para sa magkakaroon siya ng certificate. Ayun. Ayun ang gusto nila, magpasikat. So may tinatanggap kayong suhol doon? Buwan-buwan ba yun, bro? Yung suhol nyo, yung sahod nyo doon sa INC? Ha? Buwan-buwan ba yung suhol nyo sa INC? Minsan. Minsan. Oo, minsan. Lalo na bro, madalas yon kapag ikaw ay naninira. Pag ikaw ay naninira doon sa puno ng dating daan. Oo, kasi magkano sila? Then depende yun sa... Then sa born again ka pa, bro, may tinatanggap ka rin doon? Meron naman. Meron. Okay. So sa born again, may tinatanggap ka, tapos pati sa INC. So pag doon na sa nagiging SDA ka na, so ano naman yung yung mga natutunan mo doon? Kasi bro, yung naging SDA ako, sabi ko nga, nakilala ko si Brother Richard Thompson nung napanood ko siya. Sabi ko, hahanapin ko yung to. Oo. Ngayon, siyempre, dati nating kinaniban, naganap ako ng church ulit. Ng church ulit. So, nung naganap ako ng church ulit, napunta ko na Novaliches, tinawagan ako ng kaibigan ko, sabi niya, bro, sama ka sa amin. Magba-Bible study lang kami. No? So, sumama ako sa kanila, naging magkaibigan kami ng aking mga kaibigan, no? Na kalaunan nabuo bilang Adventist Youth Disciples Ministry, no? Nabuo siya bilang grupo at nabautismohan niya ako doon ng November 15, no? November 15 nung nakaraang taon, no? Kasi 3 buwan ako nagsuri doon. Mula August, no? Hanggang October, no? At ito nga bro, mahalib ako sa Seventh-day Adventist. Kasi bro, alam mo ang nangyari, doon sa Novaliches, habang nagpa-Bible study kami, may babae doon, mag-asawa sila mag-asawa. Yung babae doon, sinapian siya, bro. Sinapian siya. Ngayon, nagpatawag ng albularyo, ganyan. Maniniwala ng mga albularyo yung SDA? Ano. Ngayon, pupuntahan sana namin yon yung mag-asawak yun. Kasi,
papunta namin doon, Bible study lang ang pupuntahan namin. Nung pala sinapian na yung babae. No? Ngayon, yung sinasapian na yung babae, 5 na nagtulong, yung kapatid niya, asawa niya, no, kapitbahay nila, ang lakas pa rin tumatalsik. Oo, nagsisi pa. Ngayon, syempre yung mga kasama ko, wala rin silang masyadong sa deliverance. Kasi dati, nung born again ako, bro, nakapag-deliverance kami. Oo, nakapag-deliverance kami ng natatandaan ko, nung born again ako, nakapag-deliverance ako ng lalaki. At nagsasalita yun, bro, nakausap ko. At gayon din yung sa Seventh Adventist nakausap namin, sila yung nananalangin. Nag-designate ako, bro, ng grupo. Kayo mananalangin, kayo ang aawit, ako ang bahala mag-deliverance. Pero bro, alam mo ba, yung nangyari, kasi nga hindi tayo authorized. Hindi tayo authorized ng gaya ng sa diocese, sa archdiocese. Hindi tayo authorized na exorcist. So ano nangyari? Ang nangyari, bro, tumalsik ako, ang lakas. Napunit yung Bible. Napunit. Napunit siya, bro, so sobrang, kasi pinababasa ko, sabi ko, basahin mo. Basahin mo yung Psalms 91, no? Psalms 91. Psalm 91, oo. Para malaman ko kung umalis na, kasi may nananalangin, may umaawit, no? So ako yung kumakausap. Sabi ko, sino ka? Lumayas ka dyan. Ayaw niya magsalita, bro. Pero nung tinali namin, doon na nagsalita. Nasasaktan daw siya, ganyan. Nagugutom daw siya. Ngayon, sabi ko, pagsabi ka muna sa akin kung sino ka. Oo. Sabi niya siya daw si Haji, sabi niya siya daw si Had, sabi niya siya daw si Lucifer, no? At iba pang mga pangalan. No, 10 yata sila doon sa loob. 10. Kaya sa sobrang lakas, bro, tumalsik. Tumalsik ako. No, tumalsik ako. Pero mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9, dinideliver na sa amin, tagal. Alas 10, bro, gumanyan yung babae. Sumigaw siya. Doon lakas, bro. Narinig namin, lumabas lahat. So sabi namin, praise the Lord. Alam ba, bro, ang ginamit namin doon para kumawala yung babae sa mga masasamang espiritu na yon ay pangalan ng Panginoon, hindi yung pangalan ng sekta. Kasi kung sasabihin natin, in the name of Seventh Adventist, may authorization ako galing sa pastor, hindi papansinin ng demonyo. Bakit? Sabi niya ng demonyo sa akin, ito bro, ito tunay ito, hindi ko kwento ito. Sabi sa akin, yung tanong ko, sino ka? Ano kailangan mo? Sabi niya, hindi kita kilala. Sabi niya gano'n. Kaya sabi ko, in the name of... Sabi niya sa akin, kilala ko yung si Jesus. O taga Nazareth. Sabi niya. Sabi ko, kilala mo. Oo, sige. Sabi ko, in the name of Jesus, pagsabi ka ko simpa. Ngayon, pagsabi ka kung anong ginagawa mo dyan sa katawan ng babae niya, ganyan. Ngayon, bro, anong ba sabi niya? Natatakot to siya sa mga anghel. Oo, sabi ko, sige, tatawag ako ng laksalaksang mga anghel. Ngayon, sabi niya, natatakot daw siya doon daw sa Trinity. Sabi ko, sige, tatawag ako sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, sabi ko sa kanya. Ngayon, mayroon ako ibang pangalang narinig. Sabi niya, natatakot ako doon sa nanay ni Jesus. Sabi ko, bakit ka natatakot doon? Tao lang yun. Sabi ko naman. Bakit ka natatakot doon? Sabi niya, hindi. Sabi niya, natatakot ako doon. Sabi niya. Ngayon, hindi ko maintindihan kasi SDA ako, bro. SDA ako. Wala akong pakialam kay Maria noon. Sabi niya, hindi kasi si Maria, siya yung kasama ni Kristo doon sa krus. Nung pag-isip ko, nabasa ko yun na nasa ibaba, naghihinagpis yung ina ng ating Panginoon Kristo nung siya inapako. Naisip ko yung nabasa ko yun. Sabi ko, ano kayong gagawin ko para make si Maria, sabi ko. Syempre, SDA ako nun, hindi ko alam gagawin ko. Pero yun na nga, bro, napalayas namin yun, hindi sa pangalan ng sekta. Pangalan ng ating Panginoon Kristo. Sinabi ko, in Jesus' name. Oo. Ngayon,
umanib ako dahil may himala nangyari sa akin, ginamit ako ng Panginoon, tuwa ako. So, habang ako ay lumalago bilang Adventist, nabubuhay ako, kung saan ako nag-preach, kalsada, sa palengke, sa jeep, sa bus, at sa mga probinsya, dumadayo ako, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna. Dinadalaw ko yan, mga probinsya. Kasi naimbitahan ako magsalita sa mga churches namin. So lagi kong pinipreach doon sa churches, puro Christ-centered. Ako. Never ako nagturo ng tungkol sa kautusan, hindi ako ganun. Kasi nabasa ko si Pablo, hinihikayat ng mga Hudyo na sumampalataya doon kay Kristo. Yeah. Iyon yung pattern ko na nangaral ko dati. No, ayun yung pattern ko na nangaral ko hanggang ngayon naman. Ay yung pattern ko si Kristo palagi. Hindi po focus sa Sabat, hindi po focus kay Ellen White, hindi po focus sa kautusan, mag-focus kay Kristo. O focus at iikot ang pangangaral. Yan yung aking paniniwala. Ngayon, aral no. Tuwa ako isang hapon dito sa Marikina SDA Church. Dito kung saan ako nakakala bilang miyembro, may isang matanda lumapit sa akin pagkatapos ng pagsamba. Ipanalangin ko daw siya. Ipanalangin ko daw. Ngayon, nanalangin ako bro. Sabi ko, Nay, ano ba gusto niyo ipanalangin natin sa Diyos? May sakit daw siya bro. Alam ba, nakita ko yung kalunos-lunos na itsura ng matanda. Sabi ko, nangihina na yung katawan ni nanay. Oo. Pero pinilit niyang magsimba. Ano ginawa ko? Pinatungan ko ng kamay bro sa ulo. Pinanalangin ko. Pagkatapos ko manalangin bro, alam ba, dinalaw ko, 1 linggo makalipas, gumaling na yung matanda. At may bonus pa bro. May bonus pa. Yung kanyang apo, sumama na sa kanya magsimba. Oo. Kasi yung kanyang apo bro, drug addict yung kanyang apo. Oo. Nung ipinanalangin natin si nanay, si Lola, gumaling siya, sumama pa sa kanya yung apo. So, talagang yung Panginoon ay nakabuti. Yeah. So, sabi ko, ito na talaga tunay. Sabi ko, akala ko, ito na yung tunay. Ngayon, siyempre dahil nakumbinsi ako ng mga nangyari sa akin, nakumbinsi ako, sabi ko, ito na talaga tunay, hindi na. Yung sinasabi ng mga STA na, sinabi ko doon na mamamatay akong Adventist. No? Alam niyo mga kapatid, sinabi ko na rin yan yung INC ako. Sinabi ko na rin yan. So, magbabago yan once na nag-aaral ako. Alam niyo ba, nung nag-aaral ako, kasi nagkaroon ng pandemic, timing Timing, nag-aaral ako ng history, na gusto ko yung history bro eh. Doon ako nagsimula sa Sunday, no? Sa pinagmula ng Sunday, no Sunday keeping. No? Nalaman natin yan doon pa lang pala sa Didache. No, sa Didache, na isinulat itong 50 AD, no? Napakabata pa, 50 AD. No? Hindi pa nagsusulat si Ignatius of Antioch, no? Ay meron nung nakasulat doon na we gather on the 8th day. No, 8th day, hindi siya 7th day. So, doon pa lamang, sabi ko ano yung 8th day, no? Nung tinignan ko yung sulat ni Polycarp at saka ni Tertullian, ang katumbas pala ng 8th day ay first day. No, first day, ayun ay Sunday, no? So, nag-gather yung Christians in the day of Sunday, no? So, yung mga naunang Kristiyano, doon pala sa Biblia, nag-gather sila ng linggo, no? So, hindi ko kasi nabasa na yung mga Kristiyano ay required pang magsimba ng Sabado. Hindi ko nabasa 'yon. So, nung ako ay nag-aaral ng history, marami ako nalaman bro eh. Doon na ako nagsimulang
tumuklas na marami pang mga doktrina na sa tingin ko may mali, no? So, hindi naman tayo makakatiis na manatili pa. So, nagsulat ako. Sabi ko, meron ako mga ilang bagay na hindi na sinasang-ayunan mula nung ako ay mag-pledge, nung ako yung binotismohan, sabi ko. No? So, nagsulat ako. Sabi ko, tinututulan ko yung tithes. Yung tithes. May tithes din sila? May tithes din. 10% pa rin? So, yung pagka-prophet ni Ellen G. White, Yeah. yung investigative judgment, ang yan. Mga tinutulang konduktoy na yan kasi wala naman talaga sa Biblia. Bro. Ayan, so salamat talaga, naging blessing in this case yung pandemic at nakapag-aral tayo. Kaya nga, ganun lang yung ating gagawin para makarating tayo dun sa totoo. Kasi kung puro tayo tanong, puro tayo batikos, kung puro tayo paninira sa kung ano-anong mga paniniwala, tapos hindi natin inaaral yung side nila, gusto mo yung side mo lang, pero ayaw mong aralin yung side ng faith na sinisiraan mo, bias yun. So, maganda na mag-aral tayo ng patas. No? Hindi lang yung sa'yo, halimbawa, evangelical ka, sinisira mo yung Catholic, aralin mo rin yung sa Catholic. Para patas. Yeah. Kasi nagmumukhang hindi balance. Yeah. Kasi kung titignan natin, sa aral ng Sa SDA bro, yung tungkol sa pagkain ng baboy, ano sa tingin mo doon? Yung hindi pagkain sa kanila ng baboy, yung mga vegetables lang yata or yung mga hindi pork? Ito bro, yung pinakamatibay, no? Hindi ko pa nakikita ito sa CFD. Hindi ko pa nakikita sa kanino mang CFD, no? Yung Romans 14, ang sabi doon ni Apostol Pablo, mayroong kapatid na kumakain ng karne. Mayroong kapatid na kumakain ng gulay. So, ibig sabihin, ni Apostol Pablo, pinagkumpara niya yung dalawa. Nasa conviction mo na lang, kung ito ay magiging vegetarian o gusto mo semi. Hindi pinagbabawal ni Apostol Pablo ang anumang lamang kati. Kasi yung nagbabawal ng anumang lamang kati, yung sa aral ng demonyo, sabi doon sa 1 Timoteo 4, 1 at 3. No? Kapag nagbabawal tayo ng meat, no, kahit anong meat pa yan, mas lamang kati, yan ay hindi sa Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos doon sa kanyang ginawa, lahat ng kanyang ginawa bro, mabuti. Sabi niya, it's very good. No, very good. Nakita ng Diyos at sinabi niya, napakabuti. At ano sabi doon sa Genesis? Ang sabi doon, lahat ng bawat gumagalaw na may buhay ay makakain ninyo. No? At isa pa, sabi ni Pablo, huwag na kayong papahaton o sa kautosan patungkol sa pagkain, sa inumin, o sa araw ng pamamahinga, sabi niya. No? So, ayun yung nakasulat sa Colossus 2:16. So, yung nabasa ko yun, yung mga bagay na ito, at wala naman ako nabasa na required para sa mga Kristiyano ang hindi kumain ng baboy. Ay napagtanto ko na parang mali yung aking naging paniniwala. Kasi ang mga Kristiyano nga, kahit si Pedro, si San Pedro, no? Doon sa Acts chapter 10, no? At saka sa Acts chapter 11, na naginip siya bro, ng iba't ibang mga pagkain. No? Nagkaroon siya ng pangitain.
At sabi doon sa Acts chapter 11 verse 2, siya ay nakisalo. No, nakisalo pa siya, ibig sabihin kumain. Kumain, oo. Oo. So ibig sabihin, ang mga apostol kumakain din pala ng mga sinasabi nilang karumal-dumal. Kasi ang sabi ng Diyos, huwag mong isipin na marumi ang nilinis na ng Diyos. Yeah. Nilinis na pala ng Diyos. So, ito bro, sa pagiging SDA mo, maliban sa dalawang doktrina nila sa... Bro, sa hindi pagkain ng Hello, baboy. bro. Hello bro. Yes bro. Maririnig mo pa ako? Hello bro. Medyo na putol mga kabisdak. Naghahang si Brother Denmark. Okay. Hello bro. Hello. Okay. Pakiulit. Okay, so sa pagiging SDA mo, maliban sa dalawang doktrina nila na hindi pagkain ng baboy at saka yung Sabat, so ano pa yung ibang doktrina ng SDA na hindi ka convinced? Oo. So ito, nung nalaman ko, sabi nila ang Papa daw ang Vicarious Filidae. Ito, interesado kong i-discuss yung mga kapatid nito. Yeah. Yung Vicarious Filidae na Chiara daw, Chiara, no? Yung pala ay inimbento lang nila ni ng mga unang pioneers, no? Inimbento lang nila para mag-fit doon sa kanilang isinulat, no? Sa kanilang ipinapangaral, no? Ngayon, eto pa, yung paninira nila sa Papa ng Roma, yung sa yung Antikristo sa Revelation, yung pala si Antiochus Epiphanes, tsaka si Nero Cesar, no, yung may 666 ng tanda ng tao na 666, yung pala ito Nero Cesar. So, nung malaman ko mga ito, wala na bro. Kasi, ito na yung punot dulo, nalaman mo na ang Papa pala ay 666, ang Sunday pala ay sa Kristiyano. Ngayon bro, nanalangin ako, nagbigyan pa ako ng iba't ibang rason para ako ay umalis at di maniwala. Alam ba binigay sa akin bro? Ang binigay sa akin, yung mga kontra-kontrang pahayag ni Ellen White, yung mga nakakakontrahan, at yung mga failed prophecies, no, yung mga hindi natutupad na hula ni Ellen White. Napakarami po niyan. Yung isa dyan ay yung 1851 Camden Vision, no? Doon sa 1851 Camden Vision, doon nilalaman na sasarado na daw yung pintuan ng langit para sa mga nagnanais maging convert, no? At sabi doon ay hindi na dapat tayong manalangin pa para sa mga hindi SDA, sabi doon ni Ellen White. Kaya so parang sila na lang ang maliligtas. Naibigin mo ang iyong kapwa at ipanalangin mo sino nagsisiusig sa iyo. So kontra sa Biblia ang tinuturo ni Ellen White, no? So muli ako nanalangin bro, kasi naguguluhan na ako. Nanalangin ako, sabi ko, Panginoon, ay ituro niyo po sa akin yung tamang landas sa dapat kong tahakin. Alam mo bro, hindi landas ang binigay niya Isang tahanan. Bakit? Nakita ko doon, nakaputi ako bro, nakaputi ako. May vision ka. Pasok ko doon sa simbahan. Oo. Nakita ko doon sa simbahan, doon sa aking panaginipan, binigay sa akin ng Panginoon. Binigay sa akin ng Panginoon, may akong kampana. May narinig akong kampana. May nag-isip ako, sino ba yung simbahan na may kampana? Diba? Tapos may krus sa itaas ng simbahan. At saka may mga
drawing sa bintana, di ba? May kita mo, tapos may anghel doon sa pintuan ng simbahan. Sino ba yung simbahan may gano'n? Mhm. Di ba? So, alam na natin. So, alam na natin kung aling simbahan yun. So, sabi ko, Lord, kung ito ang gusto mo, dito ako lumugar, sabi ko, susundin ko kalooban. Mhm. Kasi, sabi mo dun sa panalangin, ano man ang mangyaring kalooban mo sa langit, ay matutupad din sa lupa. Kaya sabi ko, ano man ang gusto nyo sa akin, Panginoon, yun ang gagawin ko. Kasi kayo ang may-ari ng buhay ko. Yeah. Kasi alam ko, bro, na mali yung naging buhay ko. At mali yung aking pananampalataya. At naging blasphemous ako sa saints, sa Papa, syempre, sa simbahan, no? Naging heretic ako, naging taga-usig ako para ako si Pablo. No? Naging taga-usig muna ako ng church. So, sabi ko sa kanya, alam ko na mali yung aking faith. So, magiging humble ako na tanggapin kung ano yung tama. Mhm. So, on that day, sabi ko, nagsabi ako doon sa mga kapatid natin, mga tulungan nyo akong makabalik. And nabalitaan ni Father Abe, yung ating hinahanap, no, si Father Abe Argeniosa, napakabait na pari. Mhm. So, nagpa-advise tayo sa kanya at na-interview nga tayo sa Know the Truth, sa kanyang programa. At yun nga, doon na Mhm. Okay, medyo na naghang mga kabisdak. Hello, bro. So, yun na yung naging journey ng aking pagbabalik sa Catholic Church. Mhm. So, pagkatapos, kasi nawala, bro, pagkatapos mong na-meet si Father Abe, so anong nangyari nun? Kasi nawala yung connection. Oo. Ayun, so bro, nirekomendahan niya ako na ako daw ay mag-confess, ako daw ay mag-take ng deliverance prayer, Mhm. tumanggap ng catechism. Tinanggap natin yon, no? At ginawa natin, at formally nung September, no, ganap tayong nakabalik sa ating simbahan Mhm. pagkatapos nating putin yung kanyang payo. No? So, maraming salamat talaga sa Diyos, no? Unang-una sa Diyos. Dahil tinulungan niya tayo at doon sa pagkasangkapan niya Yeah. kay Father Abe Argeniosa, no? Napakabait na CFD spiritual advisor, no? Ng CFD National, no? Mabuhay po Padre, no? Kung kayo ay nanonood, maraming salamat po sa pagiging ama sa akin. Mhm. Maraming salamat po. No? So, Pero ngayon, yun yung aking... ngayong Katoliko ka na, bro, ano ba yung mga doktrina na tanggap mo sa Katoliko na hindi mo tanggap noon sa born again ka pa, sa INC ka pa, at saka sa SDE ka pa? Kasi bro, tinanggap ko yung Trinity. Unang-una, the Trinity. Trinity, Ng ating Panginoon. Oo, tsaka yung pagka-Diyos ng ating Panginoon so Kristo. No? At lalong-lalo na itong pagkilala dyan sa ina ng Diyos, no? Yeah, oh, yan. Pagkilala. Blessed Mother, no, sa ating Our Lady. Yan, tinanggap natin yan. At ayan yung aking pinaka-paborito at minamahal na dogma ngayon. Yeah. Diba? So, marami pa doon sa aking mga tinutulig sa noon gaya ng Primacy of Peter, Yeah. no? Yung pagbibinyag, yung purgatorio, no? Yung state of the dead, no? At yung iba't iba pang mga
Gaya nung Saints and Intercession. Yeah. No, yan, yung mga Reds, yung mga Rebulto, yan. Yeah, Eh, tungkol yung- diyan sa Rebulto, bro, kasi po sa SDA tumatanggap na ba sila ng Rebulto or yung images? Tanggap na ba nila yung Actually, bro, doctrina na yun? sa kanilang mga aklat, bro, meron silang mga images, Mm-mm. no, ng Jesus. No, kahit doon sa kanilang church, naka-painting sa wall, Yeah, sa wall oo, mismo. sa wall. Meron. Oo. Actually, tanggap na nila yan. Nga lang, hindi lang nila pagmalaki. Hindi lang nila maipagmalaki. Pero yung picture nila is, yung mukha nila is galing Katoliko naman yun. Di ba? Di ba? Galing sa Katoliko yung mukha ng Jesus Christ nila, di ba? Oo, galing sa Surut Doctrine, no? Oo, kaya nga. Oo. Galing sa Surut Doctrine. Then palagi yun nilang tinuliksa yung Katoliko tungkol doon sa mga images, kung totoo ba yun na yun ang image talaga ni Jesus Christ, di ba? Hindi kasi may sabi dun sa bro, sa Job, no, sa Job kapitulo 8 versikulo 8. Ang sabi doon, read the history books and see. Yeah. Ang sabi doon ni Job, no? Oo. So ayun yung payo. Ayun yung payo ni Job para sa mga gustong maghanap. No, ano ba yung mukha ni St. Lucas? Yeah. Ano ba yung mukha ni ganito? Mm. No? No? Siyempre, pag hinahanap natin yan, gaya niyan, yung Surut Doctrine, totoo naman yan eh. Kasi artifacts yan. Yeah. Oo. Artifacts yan. Hindi madidinay. Oo. At isa din, bro, is sa Genesis man yata yun na sabi ng Panginoon yung pag-create niya sa tao, gawin nating kamukha yung di ba, tao. So kahit sino pang tao dyan na ilalagay dyan sa image is talagang mukha din ni Jesus Christ yan kasi kamukha niya, di ba? Parang ganun ba, di ba? Oo naman. So kaya nga kinu-question nila yung mukha ng Jesus Christ, kung totoo ba yung mukha ni Jesus Christ is ando naman yung sa Genesis, di ba? Na gawin natin yung kamukha yung tao. Kaya nga. So sa Katoliko ka na, bro. So ano pa yung mga natutunan mo na hindi mo natutunan noon na Katoliko ka pa? Actually, natutuhan ko, bro, ang pinaka nagustuhan ko. Yeah. Kasi may background ako sa deliverance at saka sa exorcism. Alam mo, ang natanggap ko, bro, ang Diablo, hindi siya natatakot sa mga pastor, sa mga laiko. Hindi siya takot yan. Hindi, kahit ikaw, kapag umarap sa kanya, hindi siya matatakot sa'yo. Kung sabihin niya, takot siya sa anghel, takot siya sa ina ng Diyos, takot siya sa mga santo. No? So, hindi siya maniniwala sa'yo. Ayun yung aking natutuhan na talagang ang sabi ng Panginoon Kristo, hindi mapapaniigan ng kapangyarihan ng Hades o ni Satanas ang iglesia. Yun pala ang ibig sabihin nun. So hindi talaga magigiba, hindi mapananaig. Hindi matatalikod. Hindi matatalikod. So mali talaga yung sinasabi nila na tumalikod ang unang iglesia. Hindi, sila yung tumalikod. Sila tumalikod pala. So hindi ang iglesia mo tumalikod, di ba? Napakaganda yung story mo, bro. Then sana maraming ma-inspire dito, lalo na yung mga naghahanap pa ng katotohanan, yung tamang daan. Ngayon, bago siguro babati lang muna ako, no. Sige po. Mga kapatid, mga kaibigan, ipopromote ko yung aming page, no, na Catholic Faith Defense. Yeah. Mga Catholic Faith Defense po, no,
Hindi po yan CFD kasi minsan napagkakamalang kami. Catholic Faith Defense po yan, no? Ngayon, meron po mga upcoming na dialogue na lang kasi ang pangit tignan sa mga kapatid natin charismatic kasi may kaibigan akong charismatics, no? Dialogue, no? Diyan niya kay Lian Fuentes, no? Ang aming paksa ay Sola Scriptura. Yeah, this coming 25. October 25 po, no? October 25 and sa November 8, meron tayong dialogue sa SDA, no? Ang tema namin ay ano ang araw na dapat ipangili ng mga Kristiyano na araw ng Panginoon, Sabado o Linggo. Ayan, no? Ayun yung aming tema. At pagkatapos sa darating na 30 ay Baptist naman, no? November 30, Baptist ang ating kadebate. Sola Scriptura din, no? Sola Scriptura. Ngayon, next year, mga kapatid, meron tayong series ng Scholastic Marian Debates. Ayan, yung dogma ng ating mahal na ina, no? Yeah. Yung Assumption, Divine Motherhood, no? Perpetual Virginity, no? So, ayan nga apat na dogmas na aking binanggit. Ayan, lahat tatalakayin yan. Once a month, no? Ang aking kausap naman dyan ay si Adjel Lastimosa ng Baptist, no? So, abangan nyo lahat yan. No? Abangan nyo lahat yan na ating mga magiging dialogue. At meron din akong YouTube account na natin yung aking pangalan. Yeah. No? At saka kung may kakilala kayong dating INC or SDA na gaya ko, ipagbigay alam lang ninyo kasi bro, nagbabalak ako, nagpaplano ako kasi pinayuhan ako na gumawa ng mga converted INC at SDA na naging Catholic, no? Grupo na ipaparehis ko sa sect. At ito, magiging inspirasyon ito para kasi yung dalawang sekta na yan, mahirap kumbinsihin yan, bro. Mahirap kumbinsihin. INC at saka yung SDA. Mahirap kumbinsihin kasi lason yung kanilang isip. So, ang gagawin natin, i-reach out natin sa pamamagitan ng mga conversion stories. Yeah. So, ilapit nyo sa akin, mga kapatid, kung may mga kakilala kayo, kaibigan, kaklase, o ano pa yan, ilapit nyo sa akin, interviewin ko, no? Kasi para sure tayo, para sure tayo, no? At, ayun na rin para ating makilala, no? So, yun lang, bro. Ayun lang. Then, So, bro, maraming salamat. ito bro, Maraming salamat sa may katanungan. pag-invite mo sa akin dito. May katanungan pa ako sa iyo, bro. Sa ating kapatid, no? Bro. So, babatiin ko ulit sina Father Abe, sina Brother Wendell, yan. Si Father Darwin. Bro, may katanungan pa ako sa iyo. Ha? May katanungan pa ako sa iyo. Oo. Sa born again ka pa is may Sige. may natanggap kang sahod or sohol. Then sa INC ka pa may natanggap din may natanggap ka ding sohol at saka sa SDA. So pagpunta mo sa Catholic is alam naman natin na walang hindi nagbibigay yung Catholic Church, yung simbahan sa mga manggagawa nila. So sa mga lalo na sa mga CFD or sa mga defender. So paano mo yun na sustain? Hello, bro. Kasi ganito yung bro. Nung pumasok ako sa Catholic, hindi ako nang hingi ng kahit ano, bro. Hindi ako nang hingi ng kahit ano. Kasi sa SDA ako, no, meron kami sakod dyan na
2,000, no? Pinakamalaki niyan 5,000 o kaya 8,000 na pinakamalaki niyan. Tapos ikaw matutulog doon sa kapilya, ikaw magbabantay, ikaw caretaker. So, para kang missionary, no? Para kang missionary. Ngayon, yun ang pinakamalaki, kasama na doon yung pagkain ko, no? So, 8,000 ang pinakamalaki. Ayan. So, dito sa aking paglipat, wala akong hinihingi. Kaya nga. oo. Actually, lahat yan ng offer, tinagyan ko lahat. Bro, tinagyan ko, wala akong tinanggap. Ano sinabi ko sa kanila? Ang sabi ko ay bigyan nyo lang ako ng ministry. Actually, ito bro, ipapahayag ko na yung public. Next year, aking pinag-iisipan kung papasok ako ng seminary. Seminary. Oo. Katulad ni brother, sino ba yun? Yung INC at saka dating daan noon? Alfie. Oo. Oo. So, pero yun, ipapapatuloy pa rin natin yung ating apologetics ministry pagka pumasok tayo. Kasi nagustuhan ko lalo na yung pagtatakil sa ating ina, no? Yung ating ina Maria. Ayan, nagustuhan ko siya. No, kasi ang daming bumabati kasi. Kaya nga. Ang dami. Okay, babasahin muna natin yung comment dito bro. Galing kay Jess Real, pros of you my brother. Okay, proud of you my brother. Okay. Galing din kay Ignatius Barcelona. Ang mga bastos kasi ang mga born again walang galang sa ina ng tagapagligtas. Mga plastic, sabi ni Kristo sa kaniyang disipulo, ituring mo siyang iyong ina, pero mga protestante walang galang. Okay, tama yan bro Dinmar. Para sa susunod na mga testimony, conversion story na si Rian Fuentes from Baptist to Catholic Church. Sana po, brother Ignatius. Okay, so ano ba yung mensahe mo bro para sa mga dito, sa mga kapatid natin na naghahanap ng mga naghahanap pa ng katotohanan? Ito ang aking message. Ito ang aking message para sa kanila. Ito ang message ko sa kanila, no? Kapag ka tayo nag-aaral, huwag tayong maging biased. Yeah. No? Sa liksikin natin, huwag tayong, yung kung ano lang yung gusto nating makita at mapakinggan, yun lang ang ating aaralin. Hindi po ganon. Ang pag-aaral po at pagsusuri ay hindi yung pagtanong at pag-refute sa hindi mo alam. Huwag mo i-refute, huwag mo babatikusin yung bagay na hindi mo alam. Kasi, totoo lang, yung mga nominal Catholics kaya naging Protestant kasi wala silang Yeah, tama. Hindi nila alam yung Hello bro. Misinterpret yung ating tindahan. Mini-misinterpret nila yung interpretation ng simbahan. Amen. Halimbawa niya, sasabihin nila, sumasamba kayo kay Maria. Sumasamba kayo sa mga santo. Eh, hindi naman totoo. Para kayo sumusuntok sa hangin nun. Kaya nga. No? So, kaysa tayo manuligsa, mag-aral muna tayo. Kasi mamaya, yung inyong mga pinagsasabi, hindi pa paniniwala nung kabila, sabi ka ng ganito. Paninira yun, ng katotohanan, mga kapatid, pagpapakumbaba, na hindi mo alam ang lahat ng bagay. Tama po. Magpakumbaba ka sa paraan na aminin mo sa sarili mo na hindi ko pa alam ang lahat at kailangan ko ng tulong ng Diyos para maunawaan ko lahat ng bagay. Hindi yung gagamitin natin yung ating bibig to spread out lies para manloko ng tao na ganito sinasabi ng Catholic, sumasamba daw sa rebulto. Hindi ganun. Ang sabihin mo, aralin natin kung totoo ba yung sinasabi yung paniniwala ng Catholic, bakit sila lumuluhod, bakit sila, no? Yeah. Ganun. Hindi yung maninira ka. Tama. Mag-aaral tayo, magpakumbaba ka sa harap ng Panginoon,
at aminin mo sa sarili mo na hindi mo alam talaga yung pananampalatayang Katolisismo, kaya ka nanguusin. Ayun naman talagang punong dahilan ng isang protestante. Hindi niya alam ang doktrina ng simbahan. Yeah. Kaya Tama. mag-aral po tayo, aminin niyo po sa inyong sarili na hindi niyo po alam yung inyong pinagsasabi. Patawarin naman kayo ng Diyos. Okay, so ayan mga kabisdak, yun si Brother Dinmar Santiago po na dating born again, tapos dating membro ng INC, Iglesia ni Cristo, at saka member ng Seventh Day Adventist. So Brother Dinmar, maraming salamat po sa pagbigay niyo ng time po dito sa Bisdak Radio. So hanggang sa siguro sa muli nating interview soon. Okay, so salamat po Brother Dinmar. Maraming salamat. God bless. God bless po Brother Dinmar. Okay po. Opo. Siya sa taong tutog balay sa itang huyang. Ayan, so inyong napakinggan mga kabisdak yung testimony ni Brother Dinmar Santiago. So sana napulutan nyo ng aral sa, lalo na sa mga naghanap pa og saktong daan o katumpong mga nangailad sa mga sikta nga mga tinukod og tao. So sana makuhaan nyo ng aral po mga kabisdak. Naunos, ug walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magpabilin, kini nga dili matarok